Sa diha na hutdan na sila sa bino, miingon dayon si Maria kang Hesus nga wala na sila bino. Si Maria gitubag ni Hesus. Unsay gitubag ni Hesus? Babae, ayaw akong tudloi kung unsay akong buhaton. Wala pa niabot ang akong panahon. Mao na giingon Hesus ngadto kang Maria. Gitawag lang si Maria ni Hesus og babae. Wala si Hesus miingon nga inahan ko, mama. So medyo nasuko si Hesus kang Maria kay magbuot naman hinuon si Maria kang Hesus. Unya karon si Maria kay mao may inyong malalaban, mao may inyong gihangyo aron mao mo istorya kang Hesus. Nga si Hesus dili man magpabuot kang Maria unsa may inyong kasultiana. Kung ingon ana ang atong panabot, mahulog nga ang Kristo wala magsunod sa usa sa mga sugo sa Dios sa iyang amahan, nga tahura ang imong amahan o ang imong inahan. So kung wala siya magtawag og mama, sa iyahang gitawag og mama, nahulog nga ang Kristo walay batasan. So ang Kristo o Ginoo sa mga dili Katoliko, Kristo o Ginoo na nga walay batasan sa inahan. Pero dili man amoy ato ang pag-ila o interpretation St. John chapter 2 verse 1 to 4. Ngano man kay kana magong word nga babayi sa tawag ining Genesis St. John chapter 2, namo gunay tawag ini nagkadaiyang interpretation. Nya ang presentation sa St. John chapter 2, wa nagpasabot nga babayi ang pagtawag siyang mama, wa na siya batasan. Nga naman, number 1, kay ang word magud nga babae, mga sir ug mga ma'am, sa Hudiyo nga gitawag og pangunahuna, ang word nga babae equivalent na sa ato og kanang term Her Excellency or sa word nga gitawag og madam. And remember, pag magbasa tagbala ang kasulatan, dili pwede nga ato siyang i-interpret based sa kustumbre kultura sa gitawag og mga Filipino. Kay again, mahug na si Kristo gitawag og walay batasan, sama ning ato ang amigo nga ato ang gireaksyonan karon, nahulog nga gihimo niya ang Kristo nga way batasan, way tahod sa inahan. Dili man na mo oy kustumbre sa mga Hudyo, pag babae labi nag ang iyang katubang ang iyang mama, equivalent na sa word sa tuwa sa Pilipinas nga Her Excellency or gitawag og madam. Number 2, nganong babae man ang word nga gigamit ni Kristo sa diha niya kagatubang sa iyang mama. Nga naman, tungod sa hinungdan nga naghatag og pahimugat nga kining maong iya ang mama, mao ni ang babaeng gisgutan sa Genesis chapter 3, verse 15. About ako nga tan-awon, Genesis chapter 3, verse 15, managkaaway ang bitin og ang babae. Pag-abot po sa book of Revelation or book of Apocalypse, naa po dito ang babae og kining gitawag og bitin. Subuti pasabot gihatag og naghatag og pahimugat ang ato ang Ginoong Jesucristo nga kining iyang mama mo nang gisgutan nga babae nga motamak sa ulos bitin nga gisgutan sa Genesis chapter 3 verse 15. Subuti pasabot bisag dili tawag anang explicitly niingon si Kristo nga mama, pero taas ang iyang pagtahod sa iyahang gitawag og mama. Ang wala may mga tahod kining pareha ning atong amigo nga nag-ila kuno Kristo pero way tahod sa inahan ni Kristo. So but pasabot piki na ang Kristo ang ilahang gitawag og gituuhan. Number 2, daghang mga translation karon sa Biblia Protestante nga instead of butangan nila og woman, butangan nila og babae, ginabutangan nila og nanay, mother or madam. Nga naman kay again ang interpretation sa nakasulat sa balang kasulatan dili pwede nga i-interpret nato siya based sa American, Filipino, Japanese tawag ini context and concept. Dili pwede. Sa Hudiyo nato gisundon. Nga naman kay ang writer sa St. John chapter 2 verse 1 to 4 Hudiyo man. So kana nga panahon si Kristo wa masuko. And the last one mga sir mga ma'am, kung tinuod pa nga si Kristo na suko sa iyang mama, dapat wa niya gituman ang iyang mama. Kung gituman man niya, katong paingon sa mahal nga birin nga tumana og unsay iyang gisulti. Nagpakuhag tawag ini mga tatadyo nga puno sa tubig, gihimong bino. Subuti pasabot, nituman sa iyang mama. Nga naman kay again, nitahod man sa iyang gitawag og mama. Di pareha ning mga sulpot na tong mga amigo, gipanggamit siya wa. Ilag yung atakihon ang gitawag og inahan ni Ginoong Jesucristo. Nga naman kay lahi man ang ilang Kristo. Sa Kristo nga gituuhan sa mga apostol o gituuhan sa gitawag simbahang Katolika. So again mga sir, mga mama, ang Kristo mitahod sa iyang mama, ang Kristo dako og taas ang iyahang pagtagad
pagtahod sa iyang inahan. Dili sama sa mga protestante naghihimo ang inahan ni Kristo nga way pulos. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Kano sa nataho ang atong Ginoo? Dili Disyembre 25. Basahan tibok Biblia. Dili jud nimo makaplagan ang pizza sa iyang paghimugso. Dunay mga bana-bana sa bulan og pizza apan ang tanan dili tukma sa Biblia. Nganong doon na may Christmas celebration sa mga Kristohanon atol sa Disyembre 25? Ang pagano nga emperor nga si Constantine mao nag-influensya sa Saturnalia nga nahimong Christmas celebration sa mga Kristohanon. Ang history nagingon, the Christian holiday of Christmas owes many of its traditions to the ancient Roman festival, including the time of year Christmas is celebrated. But by the 4th century, Western Christian churches settled on celebrating Christmas on December 25, which allowed them to incorporate the holiday with Saturnalia and other popular pagan midwinter traditions. Usa ka dakong huyang rason kanang argumento ning ato ang higala nga sakop or pastoy sa Seventh-day Adventist nga kumo kuno kay dili daw kuno mabasa Disyembre 25 pagkataon nito sa Biblia, di daw kuno na tuuhan. Sumala pa niya sayop daw kanang maong pamaagi nga motuota nga ang pagkatao sa tuong Ginoong Jesucristo Disyembre 25. Ang atong matubag lang ni ana, naghimo siya og tawag ining damgo. Nga naman sa hinungdan una, wala magtudlo ang balaang kasulatan kung dili mabasa, dili tuuhan. Never nagtudlo ang santos nga kasulatan nga wala mataw ang Ginoong Jesucristo sa Disyembre 25. Aron ingnon nato nga sayop ang ato ang pag-ila, sayop ang ato ang pagsaulog sa Disyembre 25 pagkatao sa Ginoong Jesucristo. Nga naman tungod kay never man nga naghatag ang balang kasulatan nga og negative statement against sa gitawag og December 25. Number 2, mga higalag, mga igsuon, kining pag-ingon nila nga kung di mabasa, dili daw kuno tinuod, usa ka na ka basihan nga diin kana nga pulong o kana nga pagtulunan, dili mabasa sa Biblia. Kay never pod nagtudlo ang balaang kasulatan na kung dili mabasa sa Biblia, dili ituuhan. Pero nga makaingon man ta nga mali ka ng ingon ana nga klase nga baruganan tungod kay mismo ang balaang kasulatan nagtudlo na kung magtudlog pagtuo dapat iskriptura o tradisyon. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Ingon pang San Pablo, hoptin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong ug sa sulat. Si bisan kinsa nga mga baruganan nga musupak ni ining maong pulong ni San Pablo nga nakasulat sa ikaduha niyang sulat ngadto sa mga taga Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15, kanang maong klase nga baruganan sayop gid na. Wala makaingon ta nga kanang Bible alone theory kanang kung di mabasa di tinuod dili na sa mga apostol. Abi ninyo kang kinsa na gikan na kang Martin Luther. Dili na gikan sa balaang kasulatan. Mo ni gisunod ani nga gitawag og pastoy. Kaduha, ingon pa niya nga naa daw kuno mga bana-bana sa birthday sa tuang Ginoong Jesucristo apan dili daw kuno na tukma sa balaang kasulatan. Ang question, kinsa man ang tawag ana naghimo ana nga criteria nga kung magtan-aw ta sa pizza sa pagkatao sa Ginoong Jesucristo kinahanglan
Biblia lang ang ato ang gitawag basis. No, ngano man kay gani silent gani ang Biblia concerning sa iyang date, sa iyang gitawag og birthday. Kung silent ang balaang kasulatan concerning sa birthday sa tuang Ginoong Kristo, buot ba ding ipasabot nga di tinuod nga naay bulat og pitsang iyang gitawag og pagkatao? Dili. Ngano man tungod kay ang balaang kasulatan na mga presentations. And syempre, kinahanglan ta mo support o suportaan sa gitawag tradisyon sa pagtuo, ngano man kay dili man mabuhi, dili man mag-exist ang usa ka celebration kung wala kini gidawat sa pinakaunang nagsaulog sa maong gitawag og selebrasyon. So, buti pasabot kining ilahang tawag ini nga baruganan nga dili kuno haom sa gitawag Biblia, protestante nga kana nga panguna-una. Ano man kay again never nagtudlo ang mga apostol, never nagtudlo ang ato ang Ginoong Kristo nga pagmutudlog pagtulon-an Biblia ray gitawag og basihan. Sa tuang pagtuong Katoliko kining ato ang pag-celebrate sa December 25 nga petsa sa pagkatao sa ato ang Ginoong Kristo, duha ang basis. Number 1, Biblia na nagsulti mahitungod sa event. Number 2, kining kasaysayan og tradisyon. Ngano man kay diha man nato makita nga kanang giingon sa balaang kasulatan nga pagkatao ni Ginoong Kristo sa unang mga Kristiyano sulod sa 300 katuig ilang gisaulog na every December 25. Niapay usa ka gitawag og bot-bot aning atong higala nga pastoy. Ingon pa niya ang nag-influence daw sa tawag ini mga Kristiyano to celebrate the December 25 niya ipahaom tong Feast of Saturnalia si Emperor Constantino. Mali. Nga naman, pinakaunang gitawag og reason, kining maong Christmas celebration or commemoration nila, mga higalag, mga igsoon, gi-celebrate na ng daan before Constantine. Basahan na ng commentary of Saint Hippolytus de Martyr, Bishop of Rome, nga ilan ang gi-celebrate ang Christmas. Pagkatao sa ato ang Ginoong Kristo, Disyembre 25. Abi ninyo pila ka tuig gisulat na una miabot si Constantino, not less than 100 years kay ang tawag ining wala ko masayop mga 230 nabuhi si tawag ining Pope Saint Hippolytus. So buti pasabot ka nang ingon nila nga si Constantino ang nag-influence, mali. Ang purpose sa gitawag og celebration to counter the pagan celebration, and at the same time ang objective sa mga Kristiyano nganong ilahan ang gitawag o gi-celebrate tungod sa hinungdan nga gusto nang i-convert ang mga pagan or mga pagano nga mga Romano. Muna ilang purpose. Dili aron makigduyog sila or ang ilang celebration ilang ipahaom dito sa gitawag og kining mga pagano. And remember, according sa gitawag kasaysayan, dili pareho ang celebration sa Christmas o tawag ining celebration sa mga pagano o kining Feast of Saturnalia. Nga naman, kay ang Feast of Saturnalia, mga sir ug mga ma'am, ginasaulog ka na sa mga pagano, kanang naabtan ni Constantino from December 17 hangtod sa gitawag og December 22. Never na gisaulog nga December 25. Nahitabo nga naay pagsaulog ang mga Romanong pagano December 25 kanang Feast of Sol Invictus. Nagi-declare ni Aurelian ni abtong 274. And remember, before 274 na ni pagsaulog ang mga Kristiyano, nga naman kay ang pagsulti ni Pope Saint Hippolytus, mga around 235, 240, 250. Before 274, nagsulti na siya nga ang mga Kristiyanos nagsaulog sa Christmas, December 25. Nga nang gi-declare man ni Aurelian, ang December 25 Feast of Sol Invictus or the Unconquerable Sun, nga naman kay nakita niya nga ang kanang celebration sa Christmas, kanang gitawag og pagsaulog sa mga Kristiyano concerning sa pagkatao ni Kristo December 25 sa iyang panahon known na sa mga Kristiyano. Ano man kay at that time 2 million Christians na ang naa sa whole Roman Empire. So to counter the celebration kasi simple ang unahon na sa mga emperador ang mga Kristiyano ang mga Kristiyano rebelde man. So mo na nga iyang gi-counter by way of declaring the Feast of Sol Invictus every December 25. Again, mas nauna ang celebration sa mga Kristiyano December 25 pagkatao ni Kristo kaysa Fiesta ni Sol Invictus. So buti pasabot, mali ang iyahang or kining atong amigo nga member or pastor sa Seventh-day Adventist na na-influensyahan sa mga pagano
or nahulog nga gi-incorporate ang pagan celebration sa gitawag og Christmas. No. Ay mga practices nga mingon gikuha didto sa gitong mga pagano, pero ang essence of the celebration gipasidungog kanang maong pag-celebrate, gipasidungog dili sa mga Dios gipanamahimong pagano kundi gipasidungog sa tinuod nga Dios nga si Kristo nga nahimong tao. Naa pa siya gi-quote sa gitawag og history nga kining history online wa po niya tiwasa og tawag ining basa. Wa man gingon na si Constantino ang nag-influence kaning iyahang gitawag og gibasa. And ikaduha giklaro sa maong tawag ining basahon nga naay duha ka managlahing celebration sa kana nga panahon, pagan celebration and also the Christian celebration. And ana nga panahon sumala sa iyahang tawag ining gibasa nga wa niya tiwas sa pagbasa, nagdungan or dungan ang mga Kristiyano o pagano at that time mag-celebrate. Dungan sila. So buti pasabot kana nga panahon nga nung gina-celebrate sa December 25 kay to counter or to convert. Ang objective nila to convert pagan Romans. Katong gitawag og mga Romanong pagano. And never sa gikutlo sa niya nga history na pagan celebration ng Christmas. Never. Pero tingala ko, kutlo na siya og kasaysayan. Kining atong amigo nga tawag ining pastor sa Seventh-day Adventist. Nikutlo na siya og history concerning atake sa Christmas celebration, pero nganong di siya mukutlo sa history concerning sa foundation sa Iglesia Katolika. Nga naman mapangka nga kining maong iyang gituuhan na Seventh-day Adventist dili iya ni Kristo, kundi iya sa mga Amerikano. Og kung mukutlo siya og history, makit-an ang simbahang Katolika mo igitukod ni Ginoong Kristo og mapugos siya pag-embrace, paghangop ni ining maong iglesia nga naman kay makit-an sa kasaysayan. Mabasa sa kasaysayan nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod sa ato ang Ginoong Hesukristo. Muna allergic kay sila og history in terms of foundation, pero uban mga isuk-usuk yung mukot og history. Pagkauman pag-abot na sa gitawag og foundation, di sila mukot og history nga naman mga pangka man. So kung nituo mo history, dapat tuuhan ninyo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Wala nay lain. Kung siya ang gitukod ni Ginoong Hesukristo ng Iglesia, mo nang giubanan si Espiritu Santo. Kung siya ang giubanan si Espiritu Santo, so ang gibuhat niya guided by the Holy Ghost. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.